Tumatagal ang panahon, nalalaman ko, meron talagang calling, hindi ko lang alam kung ano. Sa madaling salita, napuspos na ako ng Holy Spirit. At sinabi ko sa Diyos, Panginoon, huwag mo hayaan mawala ako sa piling mo. Nagtatrabaho ako, kinakausap ko si God, Panginoon, ano ba talaga ang plano mo? Paalam mo sa akin yung plano mo para sa akin. So, sa madaling salita, nagkaroon ako ng 2 anak. Siyempre, may tatay naman yan, ano? Hindi naman magiging anak yan, buwan ng tatay. No? Nagkaroon ako ng 2 anak. Ganun pa rin. Nahanap ko pa rin si God. Hanggang lumayo ako sa church, umuwi kami ng probinsya, wala na doon yung aking church. Andito kasi sa Manila, ko nasupungan si God. Nagiging try ako, sabi ko kay God, Panginoon, gusto ko na mag-full-time worker sa'yo. Paano ako magiging full-time? Isa akong nanay. Aba, nakipag-usap ako kay God. Sabi ko, Panginoon, kunin mo na yung tatay ng mga anak ko. Kunin mo na yung buhay niya. Gusto ko maging full-time worker sa'yo. After ilang buwan, kinuha nga. Namatay. Magiging na siya. Hindi pala ganang kadali magsabi sa Diyos kasi nakalimutan ko. At nung bigla na namatay, sabi ko, ba't ba kinuha? Di ba humingi ako sa'yo ng kasama sa buhay, binigyan mo ko. Ba't kinuha mo siya? Iyak ako lang iyak. Sinisi ko ang Diyos. Panginoon, pagalingin mo lang ito, maglilingkod ako sa'yo. Ay, hindi pala gano'n ang usapan namin ng Diyos. Nakalimot ako. Nakalimot ako. Ganun pa nga napakabuti ng Diyos habang nalulungkot ako, na nandoon ang ikita ko, pinuha na siya ng Diyos. Pinapayapa ako ni God. Saan ka nakakita ng lamay na tawa ng tawa ng asawa? At kwento ng kwento doon sa mga bisita kung paano, yung itsura niya, nahabal na sa ospital, wala siyang pantaas, wala siyang bra, nakatapak siya, kasi tinakbo sa ospital, emergency. At nag-worship doon sa harap ng kama, nag-worship mag-isa, iyak ng iyak, hinihingi gumaling ang asawa. Sabagat hindi ngayon ang plano ng Diyos na gumaling, namatay. So, sa madaling salita, bumalik ako sa Manila, iniwan ang 2 anak sa probinsya para hanapin ang trabaho para sa 2 anak ikabubuhay. Madaling salita, binigyan naman ako ng Diyos ng trabaho. Pansamantala. At yun habang ang pinagtatrabaho, hindi pa rin ako masaya. Kaya sabi ko sa Diyos, Panginoon, ano ba naman ito? Sabi ko, ang hirap naman, lakad na naman, pupunta sa kliyente, hahanap ng benta, although meron akong salary naman, iba yung incentives ko. Panginoon, pwede ba yung trabaho na nasa bahay lang ako? At ikaw ang boss ko. Nangyari ba? Praise the Lord, amen! Kaya ako kinuwento sa inyo para malaman nyo na ang proseso sa paghahanap sa Diyos talagang susuko ka, manghihina ka, pero kagaya ni Jonas, ang plano ng Diyos ang masusunod, hindi ang plano mo bilang tao. Praise the Lord, amen! Andito na ako. Ilan lamang po ang maikling kwento ng pagkakatawag sa akin ng Diyos. Noon ako'y nangina, hindi ko pa alam kasi yung dulo ng paglalakbay ko. Ngayon alam ko na, eto, ang bunga ng aking pagtitiis. Marami pa akong kwento, hindi ko na mapwedeng ikwento sapagkat hahaba masyado. Gusto ko lamang malaman ninyo, hindi ako na nagilip at pagkatapos ng panaginip, kinabukasan, lingkod na ako. Hindi gano'n ang pangyayari sa buhay ko. Dumaan ako sa training ng Diyos. Praise the Lord, amen! Sa plan talaga ni God ako ay makarating dito. At yun nga yung puso ko ay na-test.
paghihirap ng kuya ko, at sa bawat huling hininga ng kuya ko, nandoon ako. At ako ang ginamit ng Diyos para maramdaman ko ang nararamdaman ng Diyos. Na habang may isang kaluluwa at isang tao na naghihingalo, ano pa ang nararamdaman mo kapag nakita mo ang malo sa buhay, tumitigok-tigok na, at parang hindi na babalik yung huling hininga, ano mararamdaman mo? Ang sakit-sakit, di ba? At ayaw mo makita ang kalagayan niyang kalunos-lunos. Dinaanan ko yun! Dapat nakikita ko ang kuya ko. Oh, Diyos ko! Luray-luray na ang puso ko sapagkat may isang kasamang takot na baka biglang huminto ang paghinga ng kuya ko. Pero napakasarap. Napakasarap na may isa kang mahal sa buhay na naghihingalo, na nandun ka, at ang maganda na buhay. Na buhay. Praise the Lord. Amen. Ang kalimitan, hindi lang literal na naghihingalo. Gusto kong malaman na maraming malalakas na tao ngayon na maaaring kasambahin mo yan o kasama mo sa buhay, unahan mo sa buhay ang naghihingalo. Naghihingalo! Sapagkat kapag ang isang tao ay sa impyerno ang tungo, ang dinadaanan niya ay papunta sa impyerno, ang tao niya ay naghihingalo. Naghihingalo! Sapagkat ang impyerno ay kamatayan! Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At hindi kayo aware. Bakit wala kayong karunungan? Ang karunungan ay galing sa Diyos. Maliban na taglayin mo ang karunungan galing sa Diyos, saka mo lang malalaman na ngayon pa lang mahal sa buhay ay hindi tama ang ginagawa araw-araw. Hindi tama, sapagkat mapapahamak siya. Kung may karunungan kang galing sa Diyos, malalaman mo yan. At sasabihan mo, tama na ang pag-inom ng alak, sapagkat hindi gusto ng Diyos yan. Pero hindi ganun eh, sapagkat dalawa kayong umiinom, magkasabay pa. Paano ka magiging guro kung hindi ka nag-aral? Paano ka makakapagturo kung wala kang alam? At ang ginagawa ko sa inyo ay hindi dahil sa ito'y alam ko, kundi ito'y dahil itinuro ng Diyos sa akin. Praise Praise the the Lord. Lord. Amen. Amen. Maraming tao ang nanganganib na mapunta sa impyerno. Ano ang gagawin mo? Mamamakalang, tutumamakalang at hintayin mong malagutan ang hininga ang taong yan. At ang punta ay sa impyerno. Ba? Ang impyerno ay hindi basta. Ang impyerno ay lagakan ng mga kaluluwang hindi kinikilala si Jesus bilang Diyos. Hello, wala kayong narinig sa Praise the Praise the Lord. Amen. Ang impyerno ay kamatayan. Kamatayan na kung saan ay mararamdaman ng mga taong doon mapupunta. Praise the Lord. Amen. Kaya huwag niyong isipin na kapag namatay ay wala na. Ang paghihirap ay tapos na, kaya marami nang papakamatay. At hirap na para matapos ang paghihirap ko, inunahan na si kamatayan. Hindi niya alam. Hindi sa kanya yung buhay na yun. At kapag namatay siya, andun doon ang punta niya sa impyerno. Kapag siya mismo, pinatay niya yung sarili niya. At ang sabi sa Biblia, mga mamamatay tao ay ano? Walang pawang sa karya ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Amen. Kaya ang ating binasa ngayon ay pag-ibig. Ang Diyos
Aba! Ano ang gagawin? Eh kung galit na galit sa iyo, huwag ka muna lalapit, kakabuhusan ka ng kumukulong tubig. Ha? Mag-pray ka muna, sabihin mo sa Diyos, Panginoon, yun naman taong masama ng loob sa akin ay pakihipo, gusto ko na siyang maging kaibigan. Ha? Huwag kayong basta-basta lalapit sa kaway. Kapag pareho kayong galit, ikaw nga lang ay naliwanagan na. At ikaw ay tumanggap na sa Diyos. Ha? Hindi dapat lusubin ang kuta ng kaaway nang wala kayong dalang sapat na sandata. At hindi kayo nag-train ng gusto para kalabanin ang kaaway. Kaya ang training ninyo ay ano? Ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Mahalin ang kaaway, ha? Kapag inibig ang kaaway, nako, lahat ng biyaya darating sa buhay mo. Ha? Makinig kayo, babae man o lalaki. Aba, hindi maiwasan ang kaaway. Noong nasa lumang buhay, may kaaway ka, bunga ng kapusukan mo. Ngayon, ang kaaway naman, sa bagong buhay, yan ay mga tao na galit sa'yo, sapagkat hindi ka na nila kaulit. Tama. Amen? Praise the Lord. Amen. Kaya nga sa Diyos ka na, binago ka na ng Diyos, nakipag-isa ka na kay Kristo, at ang tao nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya ang tingin na sa'yo ng mundo ay ano, pis na pera. Sosyal ka na, di ka na sumasama sa amin sa inuman. Ha? Sino papansinin mo? Papansinin mo sila ng isang matamis na ngiti. Sige. Sige lang. Ha? Ano man ang sabihin sa iyo ng mundo, ngiti ka lang. Praise the Lord. Amen.